Paano kung yung paborito mong libro, sobrang delikado pala na kailangan mo pang isugal ang buhay mo para lang mabasa to? Well, yan mismo ang nangyari dati. At ngayon, kikilalanin natin ang mga matatapang na adventurer na dumaan sa mga grabe at kamanghamanghang paglalakbay para lang sa isang aklat. Isipin niyo to, merong isang libro, puno ng pag-asa, puno ng mahahalagang aral. Pero nakatago, nakasulat sa wikang di mo maintindihan. Anong gagawin mo? Kasi yan mismo ang naging sitwasyon ng napakaraming tao noon. Kasi noon yung Biblia nakasulat lang sa Latin, isang wika na, alam niyo yun, para lang sa mga pare at sa mga sobrang dalumbaha. At ang mas marala pa, ipinagbawal ng simbahan na isalin ito sa ibang wika. So para sa mga ordinaryong tao, yung aklat na dapat sana igabay nila, naging isang malaking misteryo. Okay, at dito na ngayon papasok yung una nating bida, si William Tyndale. Isa siyang napakatalinong estudyante na may isang matinding paniniwala. Karapatan daw ng lahat na basahin ang salita ng Diyos sa sarili nilang wika. At handang-handa siyang gawin ang lahat para lang mangyari yon. Yan yung matapang na sinabi ni Tyndale sa isang napaka-edukadong doktor. Isipin nyo na lang yung tapang na kailangan para sabihin yan, di ba? Dito pa lang, makikita na natin kung gaano siya kadeterminado na ipabasa ang Biblia sa lahat, kahit pa sa mga pinakasimpleng tao. So tingnan natin yung adventure niya ha. Para siyang action movie. Una, kinailangan niyang tumakas mula sa England papuntang Germany. Tapos, habang palihim siyang nag-iimprenta, biglang natunugan siya ng mga otoridad. Kaya takas na naman siya. Grabe. Pero hindi siya sumuko. Sa lungsod ng Worms, doon niya sa wakas natapos ang 3,000 kopya. Talagang high-stakes mission, di ba? Ngayon, paano niya naipasok yung mga libro? Kahit gaano kahigpit yung mga bantay sa ports ng England, yung mga bagong Biblia parang tubig na humanap ng paraan para makapasok. Lihim itong ipinuslit. Alam nyo, nakatago sa mga sako ng butil, sa mga kalakal, at mula doon, kumalat na siya sa mga taong sobrang sabik na mabasa ang laman nito. At eto, pakinggan nyo to, isa sa mga pinakaastig na plot twist sa kasaysayan. May isang obispo, yung obispo ng Durham, na akala niya matalino siya. Binili niya lahat ng kopya ng Biblia ni Tyndale para sunugin. Ang hindi niya alam, yung mismong perang pinambayad niya, yun ang ginamit ni Tyndale para mag-print ng bago at mas magandang version. Talagang naisahan sila, di ba? Galing. Sige, lipat naman tayo ngayon. Punta tayo sa Scotland para makilala ang susunod nating adventurer. Ang pangalan niya, John Knox. At sa panahon niya, yung Scotland medyo madilim ang sitwasyon at kailangan nila ng isang matapang na boses na magbibigay ng liwanag. At dito na nangyari ang isang matinding konfrontasyon. Si Knox dinala sa harap mismo ng reyna ng Scotland, si Queen Mary. Paki-imagine na lang yung tensyon sa loob ng kwartong yun. Isang simpleng mangangaral, kaharap ang pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. At take note, galit na galit ang reyna sa kanya. Dito talaga nasubok ang tapang ni Knox. Sabi ng reyna, hoy, dapat sundin ng mga tao ang relihiyon ng gobyerno. Pero matatag na sumagot si Knox. Sabi niya, hindi po. Ang tunay na otoridad hindi galing sa hari o reyna. Galing yan sa Diyos. Kumbaga sinasabi niya na hindi pwedeng pilitin ng mga tao na sumunod sa relihiyon ng kanilang pinuno. At ito na yung pinakamatinding niyang banat. Sabi niya, ang dapat daw paniwalaan ay ang Diyos na direktang nagsasalita sa kanyang salita. Sabi pa niya, malinaw ang salita ng Diyos, kayang-kayang intindihin ng kahit sino. In short, ang sinasabi niya ay, hindi ang reyna, hindi ang simbahan, kundi ang Biblia ang may final say. Boom! Okay, let's fast forward. Mga 100 taon ang lumipas. Makikilala naman natin ngayon ang magkapatid na Wesley. Sina John at Charles. Sa England pa rin to, pero iba na yung klase ng hamon na hinarap nila. Hindi na lang to tungkol sa pagsasalin ng libro, kundi sa pagbabahagi ng isang buhay na pananampalataya. May isang kwento tungkol kay John Wesley na talagang nagpapabago sa kanya. Nasa barko siya papuntang Amerika nang biglang may tumama ng napakalakas na bagyo. Grabe, akala niya katapusan na niya. Pero napansin niya yung isang grupo ng pasahero, mga Moravian daw. Habang lahat ay nagsisigawan sa takot, sila kalmado lang. Kumakanta pa nga. So tinanong ni Wesley, yung isa sa kanila, kung bakit hindi sila natatakot. At ang simpleng sagot sa kanya, kasi
Yung mga babae at bata sa aming hindi takot mamatay. Wow, yun yung moment na napaisip talaga si Wesley. Na-realize niya na may kulang sa pananampalataya niya. May mas malalim na klase ng pagtitiwala na nakita niya sa mga taong yun. Dahil sa kanilang mensahe ng personal na pananampalataya, hindi lahat natuwa sa kanila. Actually, madalas silang sinasalubong ng mga galit na tao. May isang gabi nga, si John Wesley, napaligiran siya ng isang marahas na grupo. Yung tipong mukhang wala na siyang tatakbuhan. At yung kwento galing mismo sa kanya. May isang lalaki raw na paulit-ulit siyang sinusubukang paluin sa ulo gamit ang isang malaking pamalong kahoy. Pero sa bawat hampas, parang may di nakikitang puwersa na nagpapalihis ng palo. Hindi raw niya alam kung paano, isang milagro na nagpapakita kung gaano talaga kadelikado ang misyon nila. So, yung mga kwento ni na Tyndale, Knox, at na magkapatid na Wesley, hindi lang siya basta mga adventure stories. Yung katapangan nila, nagsimula ng isang bagay na hindi na kayang pigilan. Meron pang isang reformador, si Hugh Latimer, na bago siya mamatay, sinabi niya to, sa araw na ito, sa biyaya ng Diyos, magsisindi tayo ng kandila sa England na tiwala akong hindi na kailanman mamamatay. At yung kandilang yun yung liwanag ng kaalaman at pananampalataya na hanggang ngayon patuloy pa ring nagliliwanag. At gaano nga ba kalakas yung liwanag na yun? Well, isipin nyo to. Mula sa panahon nila, yung British at American Bible Societies pa lang nakapamamahagi na ng mahigit 1 bilyong kopya ng Biblia. 1 bilyon? Grabe. So, ang punto dito, ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang mapanganib na pangarap ng iilang tao lang. Mula sa lihim na pag-imprenta ni Tyndale, sa matapang na pagtindig ni Knox, at sa walang sawang pangangaral ng mga Wesley, yung adventure nila nagbunga ng pagbabagong umabot sa buong mundo. At ang kwento nilang lahat ay nag-iiwan sa ating lahat ng isang tanong. Para sa kanila, yung ideya ay simple. Dapat mabasa ng lahat ang aklat na ito. Ngayon, para sa'yo, ano yung ideya na sobrang halaga na handa kang maging matapang para ipaglaban?